Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ika-15 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito mga kababayan, mainit-init pa. Nilabas na ni Saldico yung kanyang part 2 mga kababayan. Ikalawang bahagi ng kanyang paliwanag. Pero bago tayo maniwala sa mga ganito, siguraduhin muna natin na ito'y lehitimo, legit. At hindi po AI generated kasi mga kababayan, usong-uso po ang AI generated videos. Napanood nyo dati yung nilabas silang video nung ni Presidente Bongbong Marcos na AI generated, yung pulboronic video. Ayun hindi nila napatunayan na legit yun at lumalabas nga yun na fake AI generated. So, i-check natin maigi bago tayo maniwala. Huwag tayo gagaya kay Anjo Iliana na basta-basta naniniwala, hindi nagsasaliksik at banat ang banat. So ito mga kababayan kasi, naglabasan po itong mga litratong ito. Ito po si Saldico, yung kaliwa. At ito naman si Saldico, doon sa kanan. Yun po yung lumabas doon sa video na kung saan ay itinuturo niya si Presidente Bongbong Marcos at Martin Romualdez bilang mga mastermind ng 100 billion insertions. So, tingnan niyo yung itsura. Parang napakalayo. Hindi natin alam, baka nagpa plastic surgery. Kasi tingnan niyo mga kababayan, yan, ito si Saldico, medyo mataba-taba pa. Ito si Saldico dito sa kanan, pumayat. So pwede natin i-justify na pumayat kasi sobrang stress. At pero sa sobrang stress mo, yung ilong mo tumangos. Kasi tingnan niyo yung ilong ni Saldico dito sa kaliwa, parang hindi naman ganun katangos, pero pagdating dito, tumangos. So, habang siya ay pumapayat dahil sa stress, tumatangos naman ang kanyang ilong. At yung kilay, parang si Chis Escudero na ba ito? Parang nagpakilay Ayan mga kababayan, so halos sa ibang-iba mga kababayan, yung dati niya itsura sa itsura niya ngayon. Ayun yung lumabas na video, lately lang, o kahapon lang ata, na nilaglag nga itong si Presidente Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So, maging mapagmadyag tayo mga kababayan Huwag po tayo basta-basta maniniwala katulad ni Anjo Iliana. Na may lumabas lang na video na talagang naniwala agad siya at nanawagan ng revolusyon. Bopols ang putik. Bopols talaga yun Okay, so pakinggan natin yung part 2 mga kababayan na itong video ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa bahay. Ayan mga kababayan, recorded video. Recorded video Alam niyo mas maganda pag live Kasi alam niyo pag live, hindi pagdududahan na na AI generated So, etong video ni Saldico, yung part 2 katulad ng part 1 ay recorded video. At meron pang mga highlights sa umpisa, kumbaga pinaganda pa nila. Pwede naman dire-diretsong dire-diretsong salita na Kaso pinaganda pa, meron pang mga sound effects pang inilagay. Well anyway, sige, pakinggan natin tong part 2 ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan na, part 2. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman.
bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Okay. Sandali lang mga kababayan ha. Kasi naglabas siya ng ito mga litrato ng video ng video ng mga luggages. Ayan. Okay. Pero kung mapapansin po ninyo yung date, dito po sa caption nakalagay. Sa caption. May date daw dito. Ayan mga kababayan sa caption Dapat yung date naka-embed dun sa picture. Para mapatunayan na talagang itong litratong ito ay kinunan nung araw na yon, mga kababayan. Pero wala Meron ba? Wala. Yung mga dates dito nakalagay sa napansin ko dito sa caption tingnan nyo, June 27, 2024, dyan nakalagay, cash out. Ito, play natin. Ayan Ayan yung mga maleta. Ayan. Tapos yung date, ayan. Yung date nandito. Yung date nandito. Dapat yung date naka-embed dun sa picture para paniwalaan na hindi gawa-gawa lang yan. Kasi pwede naman ako maggawa ng panibagong picture. Ilalagay ko yung mga maleta. Tapos, yung date ilalagay ko dyan sa sa baba lang. Dapat nandun sa picture para katunayan na totoo yung sinasabi mo. Nakinunan mo ng litrato nung araw na yon. Pero kapag ganito ang pinapakita mo, hindi ka panipaniwala. Pwede yung gawa-gawa lang. Pwede ngayon mo lang ginawa yan. Paano mo patutunayan yung litratong yan ay yung kinuna nung talagang date na nakasulat dyan. June 14. Diba? Paano mo patutunayan yan? Dapat nandun sa picture. Pwede naman yun na yung picture, yung date, di ba, nakalagay dun sa picture? Hindi paano mo patutunayan na ayan talaga yung mga bag na yan nung mga panahon na yan? Nung mga panahon na yan, January 8. So, mga kababayan, so medyo nakakaduda ito. Cash out. Di ba? Nakusaldi ko to. After po ng approval ng budget. Okay. So, hindi porke nagpakita ng litrato. Yun na. Kasi yung date, nandun lang sa caption. Wala po dun sa, embed dun sa picture. Dapat naka-embed sa picture para paniwala. Ang dali-dali lang bibili ka lang ng maleta Diba, bibili ka lang ng maleta Papakita mo. Saka dapat, binuksan mo yung maleta at pinakita mo yung laman. Na talagang milyon-milyon yung laman. Kaso, balikan natin. Kaso yung yung mga luggages, nakasara lang paano mo yan mapapatunayan na pera laman yan? At paano mapapatunayan yung mga dates niyan? Totoo. Dali-dali lang gumawa ng ganyan. Di ba? Patunayan mo yan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President
o ang SOP na bigayan? Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay, so yan, abangan ang part 3. Binitim-bitim pa tayo na ito ni Saldi ko. Ito na naman tayo eh. Ha? Chismis na naman eh. Ha? Alam mo Saldi ko, para paniwalaan ka ng taong bayan, umuwi ka ng Pilipinas. Tapos, mag-take ka ng oath. Tapos, sabihin mo lahat ng sinasabi mo. Kasi, parang chismis silang lahat eh. Oh. Di ba? Ngayon, utusan mo yung Senado mag-imbestiga. Wala ka naman pinapakitang ebidensya. Anong ebidensya? Salita? Nagpakita ka ng literato ng mga baggages? Ipakita mo yung laman. Tapos, yung date, yung picture, wala naman nakasulat eh. Oh. So, paano paniniwalaan to? Eto na ba yung ebidensya mo? Anong klaseng ebidensya yan? Hindi nga paniniwalaan sa korte yan eh. Pati yung salita mo, hindi naman yan under oath. Pumunta ka dito sa Pilipinas, humarap ka sa Senado, humarap ka sa DOJ, magsampa ka ng kaso. Ayun, ilaglag mo ang Pangulo doon sa ganong klaseng paraan, pero kung ganyan ka lang sa Facebook ka lang magngangawa, sino maniniwala sa'yo? Eto na naman tayo daw sa 100 billion insertion at meron daw 25% na SOP si Pangulong Bongbong Marcos doon sa 100 billion, so 25 billion. Ano ang patunay? Di ba? Ano ang patunay? Ha? Ano patunay, Saldi ko? Wala naman eh. Ano, chismis? Salita? Mga kababayan, alam niyo, pag nagkaanuhan, nagkagipitan, sasabihin ni Saldi ko, hindi po, AI generated po yung video na yan. May narinig ba kayo ebidensya? Hinahamon niya pa si Remulla. O hinahamon kita. Sinabi mo kasi kung maglalabas ako ng ebidensya, iimbestigahan mo si Martin Romualdez o maging ang Pangulo. Kung sino man ang sangkot yan. Eh, tasan yung ebidensyang sinasabi mo na nilabas mo? Wala naman eh. Ano, eto mga maleta? Ebidensya ba yan? Eh, hindi mo nga pinakita yung laman sa kaunang-una yung date. Andali, hindi naman doon nakalagay sa picture yung date. So, paano kami maniniwala? Andali-dali lang bumili ng maleta, magkano lang yan? Oh, kahit ako, pwede ako maghilera ng maleta yan. Sabihin ko, oh, ito yung binigay ko kay Presidente. Di ba? So, hindi convincing. Hindi convincing, Saldi ko. Ayusin mo pa yung script. Yung script writer nyo, ayusin nyo maigi. Ha? Ayusin nyo naman yung script. At dapat walang butas. Walang hiya kayo. Tapos, sasabihin mo kay Remulla, imbestigahan mo na. Senado, imbestigahan nyo na. Iniimbestigahan na nga ng Senado eh, di ba? Ayaw mo lang magpakita. Pumunta ka ron, hindi pwede yung hindi pwede yung zoom na yan. Pumunta ka, humarap ka. Kasi pag sa Zoom, kahit sino ituro mo, wala rin. Walang mangyayari. Magkakagulo lang. Diba? Hindi ka makokontempt kapag ikaw ay napatunayan nagsisinungaling. Humarap ka doon sa embassy, Philippine Embassy. Doon ka magsalita, kahit Zoom, pwede. Pero kung ganyan, sa Facebook, diyan ka sa bahay mo, nagtatago ka dyan, hindi ka panipaniwala. Sumumpa ka, gumawa ka ng sumpa, sinumpang salaysay, humarap ka sa Senado, at sabihin mo yung mga sinasabi mo, ilabas mo yung mga ebidensya mo.
Ebidensya ba to? Yung mga bag na yan. Kalokohan yan eh. Sino maniniwala dyan? Ano ba yan? Saka yung date. Tingnan nyo, dito nakasulat. Dapat to sa picture. Wala talaga yung scriptwriter ninyo. Palpak eh. Mga didilis talaga. Mga utak. Utak ninyo ganyang kakikitid eh. Ayun mga kababayan, naglabas na ng part 2 itong si Saldi ko. At para namang walang kwenta. Ha? Kung yung part 1 niya, walang kwenta, mas walang kwenta itong kanyang part 2. Ha? Nag-highlight lang siya doon sa unang portion sa part 1, nag-highlight siya. Pero wala namang parang walang sustansya mga kababayan. 'Di ba? Ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Wala akong narinig na medyo talagang maniniwala ako. Hindi convincing. Palpak na naman ang script. O tapos ngayon, ito, magpa-part 3. Isasabay niya dun sa rally. Ilalabas nila. Ipapalabas pa dun sa rally. Part 3. Part 4. Part 5. Kasi 3 araw yung rally. Ganun babalak ninyo? Ilalabas yung ibang parte ng video. Ilalive dun sa sa rally. Nako. Nagdadagdag lang kayo eh. Kumbaga, gusto nyo lang galitin ng taong bayan. Kaya mga kababayan, ako nananawagan sa inyo, wag po kayo basta-basta maniniwala. Wag po kayo basta-basta maniniwala. Alamin nyo kung ano ang motibo ni Saldi ko. Bakit ganyan ang ginagawa niya? Kung lehitimo ang video. Kasi pwedeng pagdating sa huli, sabihin niya, hindi, AI generated yan. Diba? So, ayan po, mga kababayan. Ha? Tingnan natin kung ano ang mangyayari kasi parang kung yung part 1 walang dating, mas lalo na yung part 2. Nagpakita pa siya ng bag, wala na mawenta. Mas nahalata tuloy, nagawa-gawa lang. Kasi tingnan nyo, dapat yung date nandun sa naka-embed. Tapos dapat pinakita mo yung pera, hindi bag lang. Ako, kaya ko bumili ng ganyang bag. Maraming maleta. Hilera ko lang eh. Pwede kong gawin yan eh. Ilabas mo. Pakita mo yung pera. Ibulat-lat mo yan. Pagkatapos, lagay mo yung picture. Dapat may date. Dapat ganon. Kayo marunong. Ngayon, halata tuloy na peke yan. Halata na gawa-gawa lang. Di ba? Sino maniniwala sa inyo kapag ganyan? Nako. So, yan lang po muna mga kababayan ng ating update. Naglabas na ng part 2 si Saldi ko. Pero mukhang palpak ang kanyang part 2. Katulad ng part 1 ng kanyang paglaglag dito kay Presidente Marcos at kay Martin Romualdez. So, yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.